Welcome po sa BIMS app How to Tutorial 24. Sa video na ito, pag-aaralan natin ang Daily Time Record or DTR section under the Payroll Management module ng BIMS app. Ang Daily Time Record ay ginagamit para i-record ang daily attendance ng barangay personnel. Dito tinitrack ng system ang time in, time out, regular working hours, overtime hours at attendance status ng bawat personnel. Mahalaga ang DTR dahil ang attendance information na naka-record dito ay ginagamit din sa payroll computation kasama ang salary at overtime pay. Una, mula sa BEM's main dashboard, buksan ang Payroll Management tile. Pagbukas ng Payroll Management page, makikita natin ang iba't ibang sections tulad ng Daily Time Record, Work Hours Definition, Payroll, Deductions, Loan Payments, Loan, Personnel, at Work Days Definition. For this tutorial, i-click natin ang Daily Time Record or DTR. Pagbukas ng section, makikita natin sa upper portion ang Add Attendance at Automate Timekeeping buttons. Makikita rin ang month at year fields na ginagamit para i-filter ang attendance records na gusto nating tingnan. For example, kung gusto nating makita ang attendance records for January 2025, piliin lang ang January at ilagay ang year 2025. Sa attendance table, makikita ang iba't ibang information tulad ng attendance ID, personnel ID, full name, date, time in, time out, regular hours earned, OT hours earned, status, at actions. Ang attendance ID ay unique reference number ng attendance entry. Ang personnel ID naman ay tumutukoy sa personnel record na nakalink sa attendance. Sa full name, makikita kung kaninong personnel ang attendance record. Ang date ay ang specific day ng attendance. Ang time in ay oras ng pagpasok ng personnel habang ang time out naman ay oras ng kanyang paglabas. Based sa recorded time information, makikita rin ang regular hours earned. Kung may qualified overtime work, makikita naman ito sa OT hours earned. Sa status column, makikita ang attendance status ng personnel, halimbawa ay present. Kung gusto nating manually mag-encode ng attendance record, i-click ang Add Attendance button. Dito maaaring ilagay ang required attendance information para sa concerned personnel and date. Manual attendance entry can be useful kung kailangan mag-encode ng attendance na hindi na-record automatically, or kung may authorized attendance information na kailangang idagdag sa system. Bukod sa manual entry, meron ding Automate Timekeeping button. Ang function na ito ay ginagamit para gumawa ng system-generated attendance entries ayon sa configured timekeeping information ng system. Instead of encoding attendance records one by one, pwedeng gamitin ang automated timekeeping feature kapag applicable sa payroll workflow. After creating attendance entries, importanteng i-review ang table. Check kung tama ang personnel, date, time in, time out, regular hours, overtime hours, at attendance status. Kung may existing attendance entry na kailangang baguhin, gamitin ang edit action. For example, kung mali ang time in or time out or may authorized correction sa attendance record, maaaring gamitin ang edit function para ma-update ang entry. Kung may maling attendance entry naman na kailangang alisin, gamitin ang delete action. Bago mag-delete, siguraduhin muna na incorrect talaga ang record dahil ang DTR information ay may direct impact sa payroll computation. Makikita rin natin ang reset button. Ito ay ginagamit para i-reset ang current month and year filtering condition at maibalik ang attendance display according sa default state ng section. Sa screen ay mayroon ding discard option. Kung gagamitin ito during actual operation, make sure na nauunawaan muna kung anong current attendance operation ang i-discard bago ito i-confirm. One important reminder, bago mag-generate ng payroll, siguraduhin accurate ang lahat ng attendance records. Maling time in or time out can affect the number of regular hours earned. Incorrect overtime entries may also affect overtime pay.
At kung may maling or missing attendance record, maaari rin itong makaapekto sa salary computation. Kaya ang daily time record should always be reviewed before proceeding to payroll generation. Sa help context ng DTR section, makikita rin na ang purpose nito ay mag-record ng daily attendance, mag-track ng time in, time out, and working hours, at mag-compute ng regular and overtime hours. The attendance information generated here feeds directly into the payroll computation and helps determine salary and overtime pay. In summary, ganito ang basic process. Open payroll management, go to daily time record, select the month and year, use add attendance para sa manual encoding, use automate timekeeping para sa system-generated entries, then review the attendance table carefully. Kung may correction, gamitin ang edit. Kung may incorrect entry, gamitin ang delete. Most importantly, make sure na accurate ang attendance information bago mag-generate ng payroll. Sa next how-to tutorial, pag-aaralan naman natin ang payroll section kung saan makikita natin kung paano ginagamit ang attendance and payroll setup information sa actual payroll processing. For now, ito muna ang tutorial on how to manage the daily time record or DTR in the BIMS app. Pwede nyo rin pong subukan ang BIMS app mismo. Punta lang po kayo sa BIMS website portal https://epfcomposite.com tapos i-click ang Launch BIMS app button. Pagkatapos po, lalabas ang login page. Para makapag-login pansamantala, gamitin lang po ang login credentials na nakasulat sa itaas ng login page. Ang BIMS app po ay online daily from 8 a.m. to 8 p.m. for evaluation.